What's up mga boss, isang magandang umaga, Dongkasim Vlog po ang inyong kaibigan. So ngayong araw na to mga boss is magsi-share tayo ng idea about sa mga motor na mahirap paandarin sa umaga. So kapag napanood mo to mga boss at mahirap paandarin yung motor mo sa umaga, para sa iyo yung video na to. So lilinawin ko lang mga boss, iba yung literal na mahirap paandarin at yung mahirap paandarin lang sa umaga. So ang topic natin ngayon mga boss is yung mahirap paandarin lang sa umaga. So may mga dahilan mga boss kung bakit mahirap paandarin yung ating motor sa umaga. Katulad ng spark plug, yung ating karburador nawawala sa tono, at saka yung ating barbula. Medyo yung nagkakaroon siya ng tutong or dumi, yun kumakalso sa ating barbula. Kaya nagkakasingaw yung ating barbula at mahirap siyang paandarin. Okay mga boss, mayroon tayong mga step or diskarte na gagawin na ayun makakatulong para dumaling paandarin yung ating motor o bumalik sa dati. Okay mga boss, simulan na natin. Una, yung spark plug kailangan nating baklasin and then linisin, tapos ibalik sa dati yung kanyang gappings. Kasi mga boss, sa ating paggagamit ng motor, katagalan nawawala siya sa tamang gap. Okay, so tanggalin natin yung ating spark plug mga boss. Yun mga boss, kailangan natin ng pangtanggal ng spark plug. So yun mga boss, naluwagan na natin yung ating spark plug. Yan, so ayan na siya mga boss. Makikita natin na puro dumi na siya. Yan, papakita ko mga boss. So ayan mga boss, ito yung ating spark plug. Sobrang dumi na siya. And then sa bandang gitna mga boss, mapapansin nyo kulay brown. Hindi naman siya itim, kulay brown. So ayan yung kanyang SP reading. Kapag kulay brown yan mga boss, ang ibig sabihin yan optimal. At kapag kulay white naman, lean or kulang sa gas. At kapag maitim naman yan mga boss, ibig sabihin may problema na yung karburador mo at kailangan mo ng palitan. So kapag malakas sa spark plug yung karburador mo mga boss, kailangan mo ng palitan. Oo mga boss, kailangan mo ng palitan kapag nagingitim na yung spark plug. So wag mo nang remedyohan, sasakit lang yung ulo mo. Kasi marami na kaming experience about sa carb na namumundi ng spark plug. So dun din lang pupunta mga boss sa pagpapalit ng karburador. So kapag madali namang hanapin yung karburador mo tapos mura lang, palitan mo na mga boss. Wag mo nang remedyohan para hindi sumakit yung ulo mo. So mga boss, lilinisin na natin yung ating spark plug, tapos babalik natin sa tamang gap. Yun yung unang step natin gagawin. Yan mga boss, ganito tayo maglinis ng spark plug. So meron tayong talim ng lagari, then dito lang natin. Na. So yung mga boss, nalinis na natin yung ating spark plug. So paano natin ibabalik yung natin yung gapping? So meron tayong talim ng lagari. So sukatin lang natin dito mga boss. Yan, ito yung pinakatama niyang gap. So wag nyong ilalapit mga boss. Yan, ganyan lang. So maluwag yung ating talim na lagari. So mayroon siyang allowance. Okay mga boss, natapos na nating linisin yung ating spark plug, tapos na ibalik na natin sa kanyang tamang gap. So ang gagawin nyo mga boss, hindi malapit tapos hindi lang siya malayo. So saktong sakto lang. Yun yung sinabi ko kanina, yung talim ng lagari. Bali
susukatin nyo, yung maluwag lang siya. And then at dahil natanggal na natin yung spark plug mga boss, nakabukas na yung ating chamber. So maglagay tayo ng gasolina sa bote, tapos butasan natin. Ayan, tapos papasukin natin yung gasolina doon sa ating chamber, tapos sipasipain lang natin nang naka-off yung ating susi. So ang purpose nito mga boss is para malinisan yung ating barbula. So paano malilinis mga boss? So kapag may gasolina yung ating chamber, itutulak siya ng piston, yung gas itutulak niya sa taas. So bali malalagyan ng gas yung labi ng ating barbula. So mababanlawan siya, so matatanggal yung mga dumi na nakadikit doon. So babalik siya sa dati, lalapat siya ulit. Yun ang purpose ng gasolina mga boss. So lagyan natin ng gasolina. So yan, yun mga boss. Tapos patayin nyo sa susi para hindi mag-spark yung ating spark plug. So tadyak-tadyakan lang natin. Gagawin nyo mga boss, pag tatadyakan nyo, tatakpan nyo itong butas. So lagyan natin ulit. Ayun mga boss, at ayun, nalagyan natin ng gasolina yung ating chamber, then tinadyak-tadyakan natin para mabanlawan yung ating barbula. So marami dun mga nakadikit na mga carbon deposit. Hindi naman niya matatanggal pero mababanlawan niya mga boss. So lilinis uli yung ating barbula at lalapat uli sa ating chamber. So yun, balik na natin yung ating spark plug na nilinis. Tapos binalik natin sa dati niyang gap. So kabit na natin. Okay mga boss, pangatlo natin gagawin is yun, bubuksan natin yung ating carburetor. So sa ating carburetor mga boss, mayroon ditong mayroon tayong tinatawag na piston. So andito yun sa loob. May piston din yung ating carburetor mga boss. Dito nakakabit yung ating needle ng ating carburetor. So check natin, kasi baka mga ibigan nagpalinis kayo ng carburetor tapos binago nila yung adjustment. So kapag wala na sa standard yan mga boss, or tinaas nila yung adjustment, medyo hihirap siyang paanda rin sa umaga. So ganito lang yung gawin nyo. So ayun mga boss, sa ating carburetor mayroon yung piston, tapos mayroong karayom. So iangat nyo lang tong spring. Ayan, matatanggal yung cable. Din yung ating piston mga boss, mayroon yung lock ng karayom. So itulak nyo lang. Ayan. So ito mga boss yung kanyang lock. Mapapansin nyo mga boss, nakadulo na ako kasi pang 110 yung carbs, tapos 125 yung motor. So nag-adjust ako. So yung standard mga boss ng ayan, hindi siya ma-focus, ng karayom mga boss ng ating motor is nasa gitna, sa pangalawang guhit sa baba mga boss. Yun yung standard. So kapag iaangat nyo yung lock mga boss, iaangat nyo dito sa taas, maglilin siya, hihirap siya paanda rin sa umaga mga boss. So ang gagawin nyo, babalik nyo lang dito sa standard, or magbababa kayo itong lock, ibababa nyo para magkaroon siya ng gas flow paangat, kahit
kahit hindi kayo naka-throttle. So ganun lang gagawin nyo mga boss. So sa akin nakasagad ng baba. So ilalagay nyo sa gitna, sa may standard. Yun. So balik na natin. So yung mga boss, maandar na siya. So itataas ko yung minor. Yan, tataas ko yung minor. Then tuturo ko naman sa inyo kung paano magtono ng ating carbs. So namatay. Yan, tataas ko lang yung minor mga boss. Tuturo ko sa inyo kung paano magtono ng carburetor. So kuha tayo ng pangtono. Parang wala tayong dala. Wala tayong dalang mga boss na pangtono. So ito na lang mga boss. So ang gagawin nyo mga boss, itataas nyo muna yung minor. Then pipihitin nyo yung air and fuel mixture ng pahigpit. Yan. Habang pinipihit nyo yan mga boss, mayroong reaction kayong magagawa or mababago yung reaction ng motor. So pipiliin nyo lang yung pinakamataas niyang idle. Siyempre pag pinipihit nyo yan, nagbabago yung minor nya. Pipiliin nyo yung pinakamataas dyan. Ayan, di ba bumababa? Ayan o, bumababa siya pag pinipihit ko. Pinihit ko na pala siya ng counterclockwise mga boss, tapos bumaba. Babalik ko uli siya sa clockwise doon sa mataas na idle. Ayan, yan. Yan mga boss, ito yung pinakamataas niyang idle. So nakapako lang. Dito ko naman ibababa yung minuran. Yan. So ayun na mga boss yung tono niya. Ito na yung pinakatono niya. So hindi ako bumabase mga boss sa mga bilang. Mga bilang, dalawang ikot ganun. So ganito po ako magtono ng motor. So try nyo din. Okay mga boss, at doon na nagtatapos yung ating video. So maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Sana mga boss ay mag-subscribe na kayo. At hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na i-upload pa. So thank you.